Tiniyak ni University of the Philippines President Alfredo Pascual na miyembro rin ng Upsilon Sigma Phi Fraternity na mananagot sa batas ang mga mapapatunayang nagsagawa ng hazing sa isang menor de edad na UP student. Samantala, pupulungin ng National Youth Commission ang mga fraternity, mga sorority at iba pang school organizations para talakayin kung paano nga ba wawakasan ang hazing. Live mula sa UP Diliman sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, kahit nga naka-official travel si UP President Alfredo Pascual, nakapagbigay na siya ng pahayag kaugnay ng hazing incident dito sa Universidad ng Pilipinas. Narito ang ulat. Sa isang pahayag, ipinarating ni UP President Alfredo Pascual na isa ring miyembro ng Upsilon Sigma Phi Fraternity na nakatutok siya sa investigasyon kaugnay ng hazing sa isang menor de edad na estudyante ng UP Diliman. Tiniyak ni Pascual na mananaig ang due process at ipatutupad nila ang university rules at ang batas. Wala raw puwang ang karahasan sa UP, anuman ang dahilan. Nanawagan siyang ito na dapat ang huling ulat ng karahasan sa universidad. Noong Biyernes, kinumpirma ni UP Chancellor Michael Tan na nadadawit ang Upsilon Sigma Phi Fraternity sa nasabing hazing. Muli naming sinubukan kunan ng pahayag ang Upsilon pero hanggang ngayon wala pa rin ni isa sa kanila o sa kanilang pamunuan ang gustong magbigay ng pahayag. Bilang tugon sa magkakasunod na insidente ng hazing, makikipagpulong bukas ang National Youth Commission sa mga fraternity, sorority at iba pang youth organization para tukuyin kung paano dapat wakasan ang hazing. Tignan natin yung antas o yung aspeto ng paano ba ng mga fraternities themselves mai-end itong hazing, mai-end itong fraternity-related violence. Kasi yung kultura ng frats, mababago mo lang yan. Naniniwala kami, no? Within the organization. Mababago man within the organization, primarily. Dadalo rin daw ang mga kinatawan ng ilang senador at kongresista para mangalat ng direct inputs na magagamit sa pag-amyenda ng anti-hazing law. Yung lengguwahe ng current, yung RA 8049, yung current anti-hazing law, ay hindi nakaakma doon sa life world ng mga fraternities. Hindi siya nakaakma sa realidad na meron, una. Ano ba talaga ang definition ng rumble? Anong definition ng may mga konsepto ng hate or may mga konsepto ng ganitong mga bagay, di ba? Na hindi tinitingnan o hindi akma doon sa student handbook. So kailangan baguhin yun kasi yung frat, kumpara sa isang organisasyon. Jessica, sa pakikipag-usap nga natin kay Chair Tingson, sinusubukan din nilang imbitahan yung Upsilon Sigma Phi pero yung meron kasi siyang kakilala ron na part ng executive committee and ang description ni Chair Tingson dito ay parang may news blackout within the fraternity kaya hindi rin nila ma-invite for this gathering. Ma'am Jessica. Ang tagal naman nilang maglabas ng statement itong Upsilon Sigma Phi fraternity. Bam, you know, if we can say no na we expect more from them kasi alam ko napaka-elite na grupo nito. UP Diliman na nga, ito pa napaka-select pa at hindi basta-basta ang mga miyembro nito. So, they like to call themselves the best, no? Kasi nga, very elite talaga tong grupong to. So, gusto ko lang sabihin na we expect more from them other than their silence ng ilang linggo na. Hanggang ngayon kasi hindi pa sila naglalabas ng statement. We are still continuing our efforts to get their statement or anything they can say about this issue. And ang huli natin pakikipag-usap sa isa sa mga resident member was last Wednesday pa. So it's almost a week na tomorrow. And we're also contacting some alumni. May nagbigay nga ng pahayag, although ayaw niyang pangalanan, na kung sakaling mapatunayan sa investigation na meron nga sala, dapat maparusahan ng mga ito. Ma'am Jess. In the meantime, si President Pascual nag-issue ng statement. You said he is abroad. Nasaan ba siya, Bam? Ngayon, ma'am, nasa United States siya ngayon and ang kanyang target return is around the July 20s and onwards. And we're expecting naman din a press con from the President, ayon kay Sir Popoy de Vera, on various matters dito sa UP. We're sure one of the issue that will be tackled is this. And yun nga, may mga umalma rin doon sa statement na walang direct condemnation pero ang paliwanag rito ng UP administration ay aakit pa kasi sa level ng President yung case from the Office of the Chancellor so they cannot prejudge. So they cannot use terms like hazing because they have to study the merits of the case before they can comment further dito. Pero nabasa ko nga yung statement, ang medyo kapansin-pansin lang dun sa statement yung sinabing kung sino man ang inaakusahan will be accorded due process. Pero parang
wala ring strong words, to describe or condemn what happened, kahit na muntik mamatay yung bata, at Upsilon Sigma Phi fraternity ang involved dito, one of the the really exclusive fraternities ng UP. Yun yung belief ng iba sa na-monitor natin sa social media, na pero parang malabnaw yung statement, at kung titignan nga daw, hindi rin daw nabanggit mismo yung fraternity doon sa statement. Although, wait and see approach daw, dahil naghihintay pa yung Office of the President na ma-receive yung case mula dito sa Office of the Chancellor. So, we're trying to give updates as days progress. Maraming salamat sa'yo, Bam Alegre.